maraming grasya na yun. Tingnan mo, yung grasya namin nag-aalas 6 ng umaga. Ay, alas 6 ng gabi. Ayan. Ay, sino ba to? Oh. Ayan. Cup of Joe ba to? Oo. As a fan of Cup of Siyempre, kasi multo lang ang pamilyar ako eh. Wait lang, ito ba tingin? Tingin ba to? Maganda yung message ng kantang yan. Relevant sa papanahon. Itong tingin ay alam ko ay meron to sa home radio. 97.9. Kung saan hindi ko pa siya napapatugtog. Ay, napatugtog ko na to. Napatugtog ko na. Pwede yan isama sa mga OPM playlist. Oo naman, sa tawag doon pare, Friday Homegrown. Ganun ba? Friday Homegrown. Yan, napafamiliarize na rin ako sa mga... May tanong ako sa'yo pare. Puyat ka ba? Medyo puyat ka. Eh kami pong dalawa ay nag-overtime kahapon. Gusto lang po namin paalam sa inyo. Malalaman din nyo kung bakit. Malalaman nyo rin kasi may mga ilalabas kami mga announcement at mga special report sa kabuuan ng araw na ito. Pero siguro pwede naman natin i-share yung isa doon. Kasi yung isa, unahin natin yung March 9. Kasi malapit na, ay, March 9 ba to? March 9. Tama, March 9. Unahin natin yung March 9 next Monday. Dahil, meron ka na bang plug dyan, paring Daniel ng Tulay Pilipino? O wala pang binibigay na plug sa'yo? Wala pa. Ayun, sige. Abangan po ninyo yung plug ng DWIZ Tulay Pilipino. Dahil, isa po yan na po ang magiging official public service arm o public service program natin dito sa Aliw Broadcasting Corporation. Nako, pag nakita ninyo kung sino ang magiging host noon at sino ang ika nga natin ang bagong reyna ng public service ng DWIZ. Kilalang kilala. Bodycam, TV personality. Ayun nga eh. Bigyan ko sila ng clue. Dugo. Oo, yun ang clue ko, dugo. Ito no joke kasi maihahambing hindi naman siya pero merong someone very very close to this person. Wala niyo kung babae o lalaki kasi for sure sa Filipino Mirror, malamang lalabas na yung mga articles ko hindi mamaya, bukas ang kanilang issue. Kaya kuha kayo ng Filipino Mirror. Miss Eunice, plinag ko na Filipino Mirror. Pero pag nakita ninyo, sabi nyo, oo nga, siya. Maihahambing ko pa rin siya sa dugo. No joke po yun, maihahambing sa dugo. Kasi of the link, yung link between this person and another person. Meron. Pero titiyakin natin na matibay ang public service. Tapos mamaya, siguro sa second hour, ipaparinig natin yung parang naging main event. Kasi yung main event, may plug na eh. Kanina, doon sa mga nakikinig sa radyo, habang hinihintay nyo kaming umerin ni John Reese, umerin. May jingle pa to. Hindi yung jingle sa sihara, pasintabi po, ibang jingle yan. Ibang jingle yan. Yung kanta mismo nung kanyang programa. If it's a he o a she, abangan. Pero kilalang-kilala rin yan. Oo naman, kilala. Sobrang kilala yan sa larangan. May clue na kayo. Sobrang kilala ito sa larangan ng radyo. Radyo. Kilalang-kilala yan. Okay. Ay, may makakausap pala tayo mamaya. Para usapan, ano na ba nangyari sa impeachment kahapon? Busy kasi tayo sa ating contract signing. Hindi po kami pumirma ni Riz, ha? Contract signing ng Aliw. Contract signing naming dalawa kasi bagong tandem na sa Pinoy Gising. Contract signing para magkaroon na kami ng sponsorship. Para si Parin Daniel mapagod mag-play ng commercial. Hindi, pag napagod si Parin Daniel dahil sa commercial, ibig sabihin, may pera tayo. Yun ang maganda. May pera tayo. May makikinabang. At may mapapakinabangan. So, ayun, mamaya kukuha tayo ng update regarding sa impeachment. Tapos, ayun. At saka sinubukan natin matawagan ng ang mga law, not really law enforcement, pero yung mga ahensya ng pamahalaan na may kinalaman sa pag-secure ng safety ng ating mga kababayan sa gitnang silangan. Pero alam naman natin na halos lahat sila in demand sa lahat ng mga stasyon ng radyo TV. Subukan natin ulit bukas. Hopefully. Tsaka sa mga ibang pagkakataon like Pasada Balita, Ronda Pilipinas, o di kaya Senyor Balita, may mga updates naman tayo makuha Pero, hindi naman din mapagkakailan na malaking usapin ngayon ng impeachment. Yes, lalo na't kahapon pa lang sinimulan yung discussions regarding it. Interesado ako marinig yung magiging sa loobin ng magiging guest natin mamaya. Very interesting kasi alam naman nating our guest mamaya has not really high praise but our guest has a lot of things in mind na gusto niyang ma-cross out sa mga proceedings na nangyayari. Tsaka very vocal and straightforward magsalita. Kaya abangan ninyo yun kasi 4:43 na magbabalita na po kami. Maganda morning Luzon, Visayas, Mindanao, Pilipinas! Yan,
Pakurutin natin yung kanta, daldal tayo ng daldal eh. Sumasa inyo na po ang Tuesday edition ng mas pinalakas na Pinoy Gising sa DWIZ Aliw Channel 23. The one, the original lang po. Ang Pinoy Gising, dito nyo lang narinig, dito nyo lang na-discover at dito nyo lang matututukan po yan. 882 Metro Mega Manila News FM Regional Stations, DWIZ News TV at Aliw Channel 23. Hanggang alas 6 in the morning po tayo magbabalitaan, magkwekwentuhan at syempre may makakapanayam nga tayo para suriin palalo ang mga isyong nangyayari sa ating bayan. Hanggang alas 6 po kami ng morning. Kami po ang inyong mga kabanding every morning. Daryl Justin. At John Riz Galata. Pinoy Gising! Mga balitang gigising sa'yo sa Pinoy Gising Headlines. Alam ko si parang Daniel nabutan dati ito eh. Nung si Mima, kasama namin nag-headlines, pag narinig niya yung stinger ng headline, lumalabas na siya. Kasi akala niya tapos na yung role. Pero kasama siya nung dati sa headlines eh. Pero ngayon pong araw ng Tuesday, uy, 3-3! I-check out nyo mamaya yan ha! O, 3-3, huwag kalimutan. Narito muna ang ulo natin mga nagbabagang balita. Pinoy Gising! Sa harap ng nagpapatuloy na digmaan sa gitnang silangan, aray ko, big time oil price hike kaarangkada na ngayong araw! Pinoy Gising! Impeachment complaints laban kay VP Sara idineklarang sufficient inform ng House Justice Committee. Pinoy Gising! Ombudsman Remulla aminadong nakipagkita kay dating Senador Trillanes at mga ICC investigators. Pinoy Gising! Balita sa ibayong dagat, South Korea sinusulong ang pag-phase out sa mga traditional school uniform. Pinoy Gising! Alam mo, sa sektor ng edukasyon dito, concern pa rin yan, yung pag-uniform. Ay nako, sa ating balitang sports, matapos mabigo sa unang match Pilipinas, makakalaban ng isa pang powerhouse sa 2026 AFC Women's Asian Cup. Pinoy Gising! At para sa ating segment, loan na 0% interest pero may umano'y hidden charges. Nako, bawal ito. Pinoy Gising! Sa ating dalawa do'y susunod. Totoo nga bang nakakatulong para magkaroon ng quality sleep ang pagkain ng dalawang kiwi? Not one, but two bago daw matulog. Mamaya, let's prove it! Pinoy Gising! Samantala, life expectancy ng mga Pinoy hanggang 58 years na lang. Alamin kung yan ay fact or fake. Pinoy Gising! At sa mundo na showbiz, Casey Tandingan, isa ng ganap na independent artist. Pinoy Gising! Dako na tayo sa mga nanggigising, nambubulabog, nambubulahaw, ng gugulat na mga detalye ng balita. Pinoy Gising! Na naman tayo, sa akin na naman po na taon ang usaping presyo ng gasolina. Talagang Tinatapat sa'yo talagang ni- tinatapat po sa may ni Rhea. sasakyan. Oo. O JT, may problema ba talaga tayo? Abiso po sa mga motoristang katulad ko, inaasahang tataas po sa halos 2 piso. Aray ko talaga. Ang kada litro ng gasolina simula ngayong araw, Marso 3 hanggang 9. Batay sa anunsyo ng Sea Oil, tumaas ng piso 90 sentimos ang kada litro ng gasolina, habang piso 50 sentimos naman sa presyo ng kerosene. Tataas din ng piso 20 sentimos ang kada litro po ng piso 50. Diesel ba to? Ang piso 50 ata ang diesel at piso 20 naman po, 1 peso 20 centavos sa kada litro ng kerosene. Ito na po ang ikasyam na sunod linggo ng pagtaas para sa diesel at kerosene at ikawalo naman para sa gasolina. Ayon sa Department of Energy Oil Industry Management Bureau Director Rino Abad, posibleng maramdaman sa mga susunod na linggo ang mas malaking epekto sa presyo ng langis kasunod ng paglulunsad ng Joint Military Operations na Estados Unidos sa Israel laban sa Iran. Pinoy Gising! Samantala, formal nang idineklara ng House Committee on Justice bilang sufficient inform ang dalawang impeachment complaint na inhain laban kay Vice President Sara Duterte. Kabilang sa inaprubahan sa determinasyon ng sufficiency inform ang ikatlo at ikaapat na reklamo dahil sa pirmado umano ito ng mga complainant, verified o verifikado na endorso ng mga miyembro ng Kamara na isama sa order of business sa loob ng 10 session days at nai-refer sa kaukulang komite sa loob ng 3 session days. Kasama rin dito ang pagiging compliant sa procedural formatting at jurisdictional requirement ng reklamo at pagsunod sa one-year bar rule na umiiral sa Kamara. Ang ikatlong reklamo ay isinampa ng grupo ng mga pari
madre at abogado at inendorso ni mamamayang Liberal Party List Representative Laila De Lima, habang ang ikaapat ay inihain ni Atty. Nathaniel Cabrera at inendorso ni na House Deputy Speaker Paulo Ortega V at Manila Representative Benny Abante. Samantala, susunod naman na dedeterminahin ay kung sufficient in substance ang mga reklamo na gagawin ngayong araw. Pinoy Gising! Sa iba pa mga tampok na balita, kinumpirma ni Ombudsman Jesus Crispin Boyeng Rimulya nitong Lunes na nakipagpulong siya sa mga tauhan ng International Criminal Court o ICC upang talakayin ang proteksyon ng mga Pilipinong testigo sa kasong Crimes Against Humanity laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon po kay Ombudsman Rimulya, ipinakilala sa kanya ni dating Senador Antonio Sani Trillanes ang mga tauhan ng ICC mga isang taon na ang nakalilipas upang pag-usapan ang proteksyon ng mga testigo. Ayon kay Remulla, siya pa ang kalihim ng Department of Justice ng maganap na naturang pulong. Iginit din ng Tanod Bayan na ang pagtulong ng Department of Justice sa mga testigo sa kaso sa ICC ay legal at moral na tama. Nauna nang inakusahan ni Attorney Levito Baligod si Ombudsman Remulla ng graft kaugnay ng pakikipagpulong nito sa mga tauhan ng ICC at sinabing nagdulot umano ito ng undue damage to government. Tinutukoy ni Baligod ng reklamong kidnapping na inihaan ng pamilya ng dating Pangulo kaugnay ng pag-aresto at pagkakadetine nito sa ICC. Pinoy Gising! O siya, yan po muna ang unang bugso ng ating balitaan ngayong Tuesday morning po, ngayong check-out day. Ayun, si Bambam, alam ko maraming chine-check out. Mga online shoppers. Ano ba mga wala kayo check out, Bam? Check it out na lang, check it out. Ayan. Check it out, Marami yo. ka check it out, pero hindi ma-check out. Ay, nako. Diyan lamang po kayo, Parin Daniel, Philippine Standard Time. Ito na naman yung stinger natin na parang Love the Philippines. Ano ba? Kailangan kong masanay araw-araw para tayong para tayo may tourism promotion dito sa programa. Ay nako, nagbabalik po ang Pinoy Gising sa DWIZ at Radio Channel 23. Sa oras po nating 7 minuto bago mag alas 5 in the AM. Parin Daniel, it's that time. Tanggap muna tayo ng mga reports. DWIZ Patrol Report! Tratado, tama ba ito? Tratado o treaty ata, tama na. Treaty ng Pilipinas at United Kingdom ukol sa palitan ng sentensyadong preso. Niratipikahan na po yan ng mataas na kapulungan ng Kongreso. Mula Senado narito ang report ni Patrol 19 Celi Ortega Bueno. Kinatigan ng Senado ang ratification ng Tratado ng Pilipinas at United Kingdom of Great Britain ukol sa palitan ng sentensyadong preso. 20 senador ang bumoto sa ratification ng nabanggit na treaty, walang tumutol at walang nag-abstain. Sa ilalim ng tratado, pwedeng sa bilangguan dito sa Pilipinas pagsilbihan ang natitirang sentensya ng mga Pilipinong convicted sa krimen sa UK at Northern Ireland. Doon na rin pwedeng tapusin ang sentensya ng mga Briton na nahatulan dito na mabilanggo dahil din sa krimen. Sinabi ni Senator Erwin Tulfo na chairman ng Senate Committee on Foreign Relations na magbibigay ito ng pagkakataon sa ating mga kababayan at mga dayuhan national o mga foreign nationals na magpasya na mabilanggo sa lugar kung saan sila mabibisita ng kamag-anak at hindi sila mahirapan sa lingwahe. Nilinaw naman na hindi otomatiko ang palitan o lipatan ng preso. Kailangan munang maaprubahan ng dalawang bansa at kagustuhan din ng preso o person of deprived of liberty. Pwede naman tumanggi ang isang bansa sa request na paglilipat ng preso kapag may kaugnayan sa national security o public interest. Ito sa Patrol 19, Celi Ortega Bueno, para sa impilang metong lakas sa DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Samantala, pamahalaan tiniyak na walang magiging epekto sa military facilities ng bansa ang planong pagganti ng Iran sa mga US military bases. Detalye mula kay Patrol 13 Gilbert Perdez. Walang nakikitang dahilan ng National Security Council o NSC para mabahala ang publiko sa banta ng Iran na gumanti at umatake sa mga base militar ng Amerika matapos alalayan ang Israel sa mga pag-atake sa kanila. Sa press briefing dito sa Malacanang, sinabi ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro na ayon na rin sa NSC, walang kahit anong base ang Amerika sa Pilipinas at lahat ng kampo ng militar na nasa ilalim ng EDCA o Enhanced Defense Cooperation Agreement ay solong pag-aari, kontrolado at pinangangasiwaan ng pamahalaan at hindi ng mga dayuhan.
Payag ito nang ayon siya sa harap ng mga pangambang nadamay o madamay ang bansa sa plano ng Iran bilang malapit na kaalyado ng Amerika. Hinimukha niya ng konseho ang publiko na manatiling kalmado at maging mapagmatsyag laban sa mga maling impormasyon kaugnay ng tensyon sa gitnang silangan. Patrol 13, Gilbert Perdes para sa himpilang may tautanglas. DWIC nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pinoy Gising! Ay, ito sa mga naglo-loan na nakikinig po sa atin ngayong morning, kung kayo'y naka-encounter na ang loan ay 0% interest, pero may umano'y mga hidden charges, nako, i-check ninyo maigi yung mga pinipirmahan at mga sinasign upan po ninyo para masigurong wala. Dahil kung meron, may katumbas pong parusa yan doon sa mga pasaway na nagpapaloan. Alamin, dito po sa NBI, nako, bawal ito. Alamin kung bawal o hindi. Dahil kung di mo alam to, kaso ang kakaharapin mo sa NBI. Nako, bawal ito. Loan na 0% interest pero may umano'y hidden charges? Nako, bawal ito. Sa gitna ng pagdami ng mga online lending apps at retail loan offers sa bansa, marami ang nalilinlang sa pangakong 0% interest. Pero paano kung sa kabila ng mga nagagandahang offer, may hidden charges pala na hindi ipinapaalam kaagad sa consumer? Nako, alam mo bang labag sa batas yan? Ayon sa batas, dapat malinaw at na-disclose ang lahat ng charges bago aprobahan o i-release ang loan. Hindi maaaring singilin ang nag-loan ng anumang fee na hindi napag-usapan, hindi ipinaliwanag at hindi napagkasunduan ng dalawang partido. Alinsunod sa pre-consummation disclosure at mutuality of contracts, dapat parehong informed ang dalawang partido at parehong pumayag sa pricing. Kung may siningil na hidden charges ang nagpautang, ito'y may tuturing na void at maaari itong ipa-refund o ipa-reduce sa korte. Sa lahat ng mga nagpapautang, matutong tumupad sa usapan. Singilin lamang ang napagkasunduang presyo para hindi ka masabihan ng, nako, bawal ito. Pinoy Gising! At para sa balita sa mundo ng showbiz, KZ Tandingan, isa ng ganap na independent artist. Salamin ang detalye mula kay Mima Anton. Mga latest na pinag-uusapan, mga latest na pinagchichismisan. Pinoy Gising! Showbiz Spotted! Para sa aking balitang showbiz, isang bagong yugto ang sinisimula ng kapamilya singer na si KZ Tandingan matapos niyang i-anunsyo na isa na siyang ganap na independent artist. Sa kanyang Instagram post kasunod ng matagumpay na 4 na gabing concert series na In Between sa Araneta Coliseum, ibinahagi ni KZ ang kanyang pasasalamat sa mga sumuporta at sa lahat na naging bahagi ng makasaysayang concert. Ayon kay KZ, sa gitna na ingranding tagumpay ng concert, may personal din siyang pagbabagong pinagdadaanan sa suporta na rin ng kanyang first home na Star Magic, pamilya at mister na si TG Monterde. Tuluyan na siyang umakbang patungo sa pagiging independent artist. Inamin naman ng singer na pareho nakaka-excite at nakakatakot ang kanyang bagong hakbang na gagawin. At iyan aking balitang showbiz para sa pinakametodong lakas, DWIZ. Ako si Anton, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pinoy Gising! Miss tuloy po ni John Riz Calata ang kanyang Oo, alarm alarm clock. Sige, next time pakiusapan natin. Wala, antok pa rin tuloy ako. Malay mo naman, somewhere along the way, marinig mo ulit ang Ano, paborito mong alarm Parang, clock. kaya ngayon inaantok pa rin ako. Sige, ikaw na bala Inaantok dyan ako. matutulog ako. O, sige, subukan mo tayo. Subukan mo tumayo, gising na si boss. Matutulog lang ako. Panakot na. Sige, tayo ka, gising na si boss. Maraming salamat kay Mima Anton sa kanyang showbiz news at many thank you sa ating mga giliw na taga-subaybay sa DWIC News FM 89.3 North Luzon, Dagupan. Susunod na po ang programang Todo Balita. Diyan po yan sa inyo, pero dito sa atin, Metro Manila at nalalabing bahagi ng bansa at buong mundo. Eksakto yung punto, alas 5 na po ng morning. Isang oras sa tuloy-tuloy na balitaan. Susunod na. Aba, Gising! South Korea pa rin sa sports. Ang kanilang bansa susunod na makakalaban ng Pilipinas sa 2026 AFC Women's Asian Cup. Pinoy Gising! At para sa ating segment, totoo nga bang nakakatulong para magkaroon ng quality sleep ang pagkain ng dalawang kiwi bago matulog? Tara, let's move it! Pinoy Gising! Life expectancy ng mga Noipi hanggang 58 years na lang daw ba? Alamin mamaya kung fact or fake. Pinoy Gising! At para sa balita sa mundo ng showbiz, Vice Ganda binisita ang viral baby macaque na si Punch. Lahat ay gising kay Daryl Justin at babangon ka talaga sa pagkahilata kasama si
John Riz Calata, Pinoy Gising. Ayun o, 5 minuto na po, 5 minutes na makalipas ang panibagong alas 5 na Tuesday morning! Yahoy! Oy, andyan ang aking paboritong Yahoy. Si Yahoy, paboritong Yahoy. Parang hindi maganda pakinggan. Ay nako, back na po tayo sa iba pang detalye ng mga balita. Pinoy Gising. Nangangamba ang Philippine Chamber of Commerce and Industry dahil sa tumitinding sigalot sa Middle East kasunod ng joint military operations ng Amerika at Israel laban sa Iran. Sa kanilang statement, nagpahayag ang PCCI ng pakikiisa sa panawagan ng international communities para sa agarang tigil putukan o ceasefire at pagsusulong ng diplomasya sa gitnang silangan. Nanawagan din ang grupo sa pamahalaan na agad na maghanap ng alternatibong mapagkukunan ng langis upang mabawasan ang pagdepende sa nasabing rehiyon bilang pangunahing source ng krudo. Hinimok din ng PCCI ang mga ahensiyang namamahala sa mga overseas Filipino workers sa OFW at Foreign Affairs para sa tuloy-tuloy na komunikasyon at mabilisang evacuation pati na ang repatriation kung kinakailangan. Anya, handa ring makipagtulungan ng grupo sa pamahalaan at iba pang sektor upang malagpasan ang krisis. Pinoy Gising. Nababahala ang Philippine Exporters Confederation Incorporated sa posibleng epekto ng nagpapatuloy na digmaan sa gitnang silangan sa ekonomiya at kalakalan ng bansa. Ayon sa PhilExport, maaaring magdulot ng malawakang epekto sa pandaigdigang supply chain ang pag-atake ng Estados Unidos at Israel laban sa Iran. Nagdulot nila ang mga pag-atake at pag-target sa mga bansa sa Middle East ng pagtaas sa presyo ng energy at pagkaantala sa logistics na direktang nakakaapekto sa galaw ng kalakalan. Iginiin ng PhilExport na maaari nitong pahinain ang price competitiveness ng mga produktong Pilipino sa pandaigdigang merkado. Pinoy Gising. Usaping gyera pa rin sa gitnang silangan, iniutos na po ni Manila Mayor Isko Moreno Domagoso ang pagbawas sa kalahati ng konsumo sa petrolyo ng lungsod dulot ng digmaan sa gitnang silangan. Nilagdaan po ng alkalde ang Executive Order No. 7 na Series of 2026 na nag-uutos sa pagtitipid sa konsumo sa petrolyo ng lahat ng tanggapan ng Manila Local Government Units. Kabilang sa utos ang pagsasama-sama ng mga delivery, paggamit ng mas maikling ruta upang makatipid bukod sa pagbabawa ng essential travel at pinasuspindi na rin ang mga lakbay-aral at pagbiyahe abroad. Accepted naman sa matinding pagtitipid ang mga operasyon sa emergency response ng pulisya, bumbero, ambulansya, hindi rin kasama ng kautusan ng mga essential service kabilang ang pagkolekta ng basura at traffic management. Pinoy Gising. Nakahanda ng ikasan ang implementasyon ng fuel subsidy program ng pamahalaan sa harap ng pangambang sumirit ang presyo ng langis dahil sa tensyon sa Middle East. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, hawak na ngayon ng Land Transportation, Franchising and Regulatory Board ang 2.5 billion pesos na pondo para sa fuel subsidy ng maapektuhan sa sektor ng transportasyon. Sinabi ni Yusek Castro, nagbigay na ng direktiba ang liderato ng DOTR sa road sector na isapinalang documentation at proseso ng continuing 2025 fuel subsidy. Bukod dito, may tig 25 million pesos na kaparehong pondo ang Department of Agriculture at Bureau of Fisheries and Aquatic Resources para sa mga magsasaka at mangingista. Tiniyak ng palasyo na agad pasisimula ng distribusyon ng ayuda sa sandaling umabot sa $80 per barrel ang halaga ng krudo sa world market. Pinoy Gising. Sa iba pa mga balita, dismayado ang complainants at endorsers ng unang impeachment complaint na inihain ngayong 20th Congress laban kay Vice President Sara Duterte matapos i-set aside o hindi na isama ng House Committee on Justice ang unang reklamo laban sa Vice Presidente dahil sa paglabag umano nito sa one-year bar rule. Ang kay ACT Teachers Party List Representative Antonio Tino, tila hindi natuto ang Kongreso kung saan nasabotahe ang kauna-una ang impeachment complaint na inihain sa Vice Presidente noong 19th Congress makaraang isuko ng Kamara ang rules of impeachment sa Korte Suprema. Iginit ni Tino na hindi ang Supreme Court kundi ang Kamara ang dapat na nagtatakda at nagpapatupad ng sarili nitong pataran. Nanindigan ng mga complainant ng unang impeachment complaint na sufficient inform at walang nilabag ang kanilang inihaing reklamo. Sa kabila nito, tiniyak ni Tino na mananatili ang partisipasyon ng Makabayan Bloc sa impeachment proceedings dahil kailangan anyang mapanagot si VP Sara sa pag-abuso nito sa kapangyarihan at paggastos sa pondo ng bayan. Pinoy Gising.
Kinumpirma ng House Committee on Justice na hindi na isasama sa pagtalakay ang unang impeachment complaint na inihain ng Makabayan Coalition at inendorso ng Makabayan Bloc sa Kamara laban kay Vice President Sara Duterte. Ito'y matapos hindi makalusot sa determinasyon ng sufficiency in form at sufficiency in substance ang unang reklamong inihain. Sa botong 22 in favor at 10 tutol, pinagtibay ni Committee Chairperson Jervil Luistro ang inihaing motion ni Committee Vice Chairman Jonathan Keith Flores na iset aside ang unang reklamo dahil umano sa paglabag sa 1-year prohibition period. Matatanda ang hiyain ng Makabayan Coalition at Makabayan Bloc ang impeachment complaint sa tanggapan ni Secretary General Cheloy Garafil noong Pebrero 2 dahil umano sa tapos na noon pang Enero ang 1-year bar rule na inihain laban sa Vice Presidente batay sa ruling ng Korte Suprema. Pero ayon sa Justice Committee, sa umiiral na patakaran sa Kamara, Pebrero 6 ang tamang petsa ng pagtatapos ng 1-year bar rule kay VP Sara. Dahil dito, hindi na pinayagan ng komite na magpatuloy sa pagdetermina kung sufficient in form and substance ba ang unang reklamo. Gising! 11 minuto, 11 minutes makalipas ang alas 5 na magandang Tuesday morning! Humingi ng mga individual affidavit si Ombudsman Jesus Crispin Remulla mula sa 18 na dati umanong Marines na nagsabing naghatid sila ng mga maleta. O ito pare may balita ulit tayo tungkol dun sa mga Marines. Kasi pinuputak tayo kahapon ng umaga, wala daw tayong balita tungkol Shoutout dun sa muna mga dyan Marines. sa mga naghahanap ng balita. Ayan po. Tungkol sa Marines. Oo, humingi ng individual affidavits ang ombudsman dun sa mga Marinong nagsabing naghatid sila ng maleta ng pera sa ilang opisyal ng pamahalaan na umano'y utos ni dating Ako Bicol Party List Representative Zaldico. Paliwanag ng Tanod Bayan, mahalagang makapagbigay ng sariling salaysay ang bawat isa dahil seryoso ang mga paratang. Ayon pa kay Ombudsman Boyeng, kailangan malaman ng personal na kaalaman ng bawat individual upang luminaw kung ano talaga ang nangyari. Aniya tila pinagtagpi-tagpi ang mga kwento ng mga dating Marines at ginawang iisang affidavit na anyay hindi dapat mangyari. Magtatakda naman ang ombudsman ng petsa kung kailan isusumite ng mga dating Marines ang kanilang hiwalay na affidavit. Nauna nang sinabi ni Remulla na nais niyang imbestigahan ng Senate Blue Ribbon Committee ang mga pahayag ng mga nasabing individual. Gising! Nanindigan ng Makabayan Bloc sa Kamara na wala silang nilabag na prohibition period sa ilalim ng konstitusyon kaugnay sa inahing impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Ito ang iginiit ni ACT Teachers Party List Representative Antonio Tino na tama ang kanilang hakbang at lumagpas na sa prohibition period ang 1-year bar rule. Ayon kay Tino, wala silang nilabag na probisyon sa konstitusyon o anumang patakarang pinaiiral sa Kamara ng kanilang ihain ng unang impeachment complaint noong Pebrero 2. Kinwestiyon din ng Makabayan Bloc ang pagbibilang o reckoning na ginamit bilang batayan sa paglalapat ng 1-year bar rule. Bukod pa dito, inakusahan rin ng kongresista si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na umano'y humarang sa proseso ng impeachment. Nangangamba ang Makabayan Bloc sa posibilidad na maggamit bilang kasangkapan ang 1-year bar rule upang maprotektahan ang mga nasa kapangyarihan laban sa pananagutan. Gising! Ako naman, what I really don't understand is yung 1-year bar rule na ginagamit ngayon. Well, syempre, gagamitin ngayon ng kampo ng Vice President to its advantage at saka ng mga kaalyado ng VP. Itong 1-year bar rule. Paano naman talaga kung sabihin na ho natin, out and about na meron talaga, hindi ko sinasabing this happened to the VP. Sabihin na natin in any future considerations na maaaring magkaroon ng immediate cost para yung mga kababayan natin o yung mga pinagpipitagan nating mga politiko ay may nakitang grounds para maghain kagad ng impeachment. So ibig sabihin, kung gusto nating mapanagot kaagad just because of pa ng isang taon. ng 365 days para makapag-file ka, kung talaga namang may pananagutan na, bakit hindi nyo napanagutin? Tapos ang gagawin ng mga mambabatas natin, gigigilin na naman ng taong bayan. Gigigil ng taong bayan. Tapos, yan na naman, kaliwat ka ng rally na naman, kaliwat ka ng kilos protesta, tapos magkakagulo na naman tayo kahit na hopefully maging mapayapa sana tayo, hindi natin magawa. So, kailangan pa ba talaga natin hintayin? And ito bang 1-year bar rule, pwede bang pag-aralan maigi ng ating mga, parang gusto kong idagdag to sa mamaya, itatanong natin ito sa interview na mamaya. Kung itong 1-year bar rule ba, dapat pang manatili for some kind of formality o some kind of technicality para umusad yung impeachment complaint o mas magandang isang tabi na to lalo na kung may grave cause kung bakit naghain na impeachment? Ang akin naman kasi
nakasaad kasi siya sa Constitution. So, Mhm. malaking hakbang yung gagawin para maalis yon. Kasi kailangan nila ng charter change, i-revise nila yung Constitution. Oh, so yun ang nakikita ko nga din concern. Pero tingnan natin mamaya kung itong makakausap natin kung anong stand niya, kung dapat bang nandyan pa yan o pag nagkaroon ng change, isa yan sa mga dapat nilang silipin. Pero at the end of the day, public officials are public officials, nandyan at nandyan pa rin sila eh. At the end of the day, gusto pa rin nila makapaglingkod talaga sa ating mga kababayan. O siya, ngayon naman, umiinit at pinapawisan na ang mga kilikili natin. Leki-leki pa. Ang mga leki-leki, lalo na pagtanghali, alamin natin kung magpapatuloy yan sa lagay ng ating panahon. Pinakahuli, pinakalites, napakapanahon. Whether we like it or not, ito ang magiging DWIZ Weather Report. Mula sa Pag-asa Weather Forecasting Center, nasa linya po natin si Ginoong Aldzar Aurelio. Sir Aldzar, magandang Tuesday morning po. Good morning po sa ating lahat. Patuloy pa rin tayo makakaranas ng mainit at malisangan na panahon sa malaking bahagi ng ating bansa, maliban lang sa Batanes at Bubuyan Islands dahil naapektuhan ng northeast monsoon. Kaya sa lugar doon ay makakaranas ng lamig na panahon kumpara na itong nakarang araw. Asahan din ng mga isolated na mahinang pagulan doon, samantalang localized thunderstorm na inaasahan ngayong araw sa lalabing bahagi ng bansa. Wala po tayong namomonitor o binabantayang LPA o bagyo sa loob at sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Wala tayong inaasang matataas ng alon kaya safe na pumalaot ang ating mga kababayan sa buong kapuluan, pero kalimutang mag-ingat dahil sa mga nabubuong thunderstorms sa hapon o sa gabi. Ang northeast monsoon ay inaasang magpapatuloy ang magpapatuloy ang epekto nito at bukas maaari pong halos buong Luzon na maapektuhan. Pero pagdating ng Huwebes ay bigla itong hihina kaya muli itong easterlies ang makakapekto sa buong bansa. Yan pang ating update mula sa Pag-asa. Ako po sa Aldi Aurelio. Maraming salamat po muli si Mr. Aldzar Aurelio mula sa Pag-asa. Pinakahuli, pinakalites, napakapanahon. Whether we like it or not, DWIZ Weather Report. Pino Gising! Habang naghihintay pa tayo ng mga reports natin, pinangambahan ni Senate President Pro Tempore Panfilo Ping Lacson na baka mauwi lang sa sirkus at joyride ang pagdinig sa naging alegasyon ng 18 na nagpakilalang dating sundalo na nag-deliver umano ng multi-billion pesos na kickback sa mga politiko. Ito anya ay kung lalabas sa pagsusuri na walang kredibilidad ang 18 na umano'y dating Marines at kanilang alegasyon. Giit ni SP Pro Tempore Lacson, baka sakyan lang na mga nanggugulo ang pagdinig kaya't hindi dapat agad pumapatol sa ganitong mga alegasyon. Kung magsisinungaling anya sa Senado ang mga nasabing individual, baka mauwi sa pagkontempt sa kanila at lalabas pa silang api at kontrabida ang Senado. Pino Gising! Tumanggap po muli tayo ng pag-uulat mula sa labas ng himpilan. Mga OFW at kanilang pamilya na nasa Middle East, titiyakin na walang mapapabayaan sa gitna ng umiinit na tensyon. Detalye mula kay Patrol 19, Celi Ortega Bueno. Tiniyak ni Senator Mark Villar sa mga OFW at kanilang pamilya na walang Pinoy na maiiwanan at mapapabayaan sa panahong ito na may tensyon sa gitnang silangan. Kay Senator Villar, ang mga OFW at kanilang pamilya na nangangailangan ng tulong ay maaaring tumawag sa DMW OWA Middle East Local Emergency Hotline na 1348 o sa Overseas Hotline na 632-1348. O narito nagpahayag ng pagkabahala si Villar sa kaligtasan at kapakanan na mahigit 2.4 million na mga OFW sa Middle East sa gitna ng pagkalat ng tensyon doon. Giit ng senador, may obligasyon ng gobyerno na protektahan at i-account lahat ng Pinoy sa rehiyon, partikular sa harap na report na mayroon ng Pinoy na kabilang sa casualties. Ayon kay Villar, ang tungkulin ng pamahalaan na tiyaking ligtas, protektado at accounted ang ating mga kababayan sa gitnang silangan. Mas lalo mabigat anya ang sitwasyon dahil may naitala ng Pinoy sa mga nasawi. Ito ay ang caregiver na si Mary Ann Velasquez de Vera na nasawi habang ginagampanan ng kanyang tungkulin. Kailangan anyang handa ang gobyerno hindi lamang sa paglilikas kung hindi pati sa pagtulong sa ating mga OFW na mawawalan ng kabuhayan dahil sa kaguluhan. Ito si Patrol 19, Celi Ortega Bueno,
Para sa metodong lakas sa DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pino Gising! Dako tayong Malacanang! Proteksyon sa buhay ng mga Pilipino at kanilang hanap buhay sa Middle East, pinatitiyak ni PBBM na maibibigay ng pamahalaan. Report mula Kapatrol 13, Gilbert Ardes. Pinasisiguro ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na may bibigay ng gobyerno ang kailangang proteksyon sa buhay ng mga OFW na nasa gitnang silangan, gayon din ang proteksyon para sa kanilang hanap buhay. Ito ang nabigyan diin ayon kay Executive Secretary Ralph Recto sa isinagawang emergency meeting na ginawa sa Malacanang kasama ang mga senior officials ng Department of Migrant Workers OWA at DepDev. Ayon kay Recto, malinaw ang direktiba ng Pangulo at ito ay ang isa prioridad ang kaligtasan ng mga Pinoy workers sa gitnang silangan. Sa pulong ay inatasan ni Recto kapwa ang DMW at OWA na masigurong ang mga Pilipino sa mga apektadong lugar ay makatatanggap ng tunay at agarang suporta. Patrol 13, Gilbert Perdes para sa Himpilang May Totonglas, DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pino Gising! Samantala, Senador JV Ejercito iginiit na wala siyang gustong protektahan sa isyu ng impeachment. Nagbabalik Patrol 19, Celi Ortega Bueno. Wala daw personalidad na gustong protektahan sa issue ng impeachment, Senator J.V. Ejercito. Ito ang binigyan din ng senador matapos siyang ulanin ng batikos nang sabihin niyang hindi nakatutulong sa pag-unlad ng bansa ang mga impeachment. Ayon kay Ejercito, ang tinutukoy niya ay ang parehong impeachment complaint laban kina Pangulong Bongbong Marcos Jr. at Vice President Sara Duterte. Paliwanag ng senador, bunga ito ng kanyang pagkadismaya dahil napag-iiwanan na tayo na ating mga kapitbahay sa Asia gaya ng Vietnam at Thailand. Ang pinag-uusapan sa kanila ay ang pag-asenso ng buhay ng kanilang mamamayan kasama na ang malalaking infrastructure projects. Samantalang sa Pilipinas sa anya ay walang ibang maririnig kundi isyu ng katiwalian, floodgate scandal at impeachment. Nilinaw ni Ejercito na kung sakali at may impeachment complaint na endorso ng impeachment complaint na endorso ng Kamara de Representantes, obligado silang harapin ito at maging senator judge. O narito diniklara na ng Kamara de Representantes na sufficient inform ang impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Ito sa Patrol 19, Celi Ortega Bueno para sa Himpilang Metodong Lakas, DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIZ Patrol Report! Ngayon naman, tanggap tayong ulat mula sa ating Metro Patrol. Nagpanggap na menor de edad arestado sa pang-aagaw ng cellphone sa Malabon. Detalye mula kay Kuyang Danny Cruz. Kuyang Danny, good morning. Nasa kote ang isang 19 na anyos na lalaki tapos agawan ng cellphone ng isang 11 taong gulang na bata sa barangay Hulong Duma sa lungsod ng Malabon. Ayon sa ulat, mabilis na natukoy ang pagkakailanlan sa suspects sa pamamagitan ng CCTV footage kung saan kitang-kitang hawak nito ang inagaw na cellphone na tumakbo pataka sa lugar. Kinilala ito na si alias Jerry, residente ng Santo Niño sa Barangay Concepcion. Sa tulong ng mga barangay Tanod at Barangay Concepcion ay at sa koordinasyon kay Barangay Chairman Wen de la Cruz at Kagawad Oming Santos, agad na naaresto ang suspect. Nang kumprontahin ni Kapitan de la Cruz, iginit ni umano nito na ang suspect ay sinasabing siya ay minor de edad upang makaiwas sa pananagutan. Gayunman sa patuloy na investigasyon at sa tulong ng mga kaanak ng suspect, napag-alaman na ang kanyang tunay na edad ay 19 na taong gulang. Dahil dito, itinloy ang pagsasampa ng reklamo laban sa kanya. Ayon naman sa mga magulang ng biktima, labis na naapektuhan at na-trauma ang kanilang anak dahil sa insidente. Patuloy ang investigasyon ng mga otoridad kaugnay ng nangyaring insidente at inaalam kung may iba pang biktima ang nasabing suspect. Metro Patrol Danny Cruz, nag-uulat sa Himpilang May Todong Lakas, DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pino Gising! Samantala, lungsod ng San Jose del Monte, Bulacan, isinailalim sa state of calamity. Detalye mula kay Kuyang Louie Angeles. Good morning, Kuya Louie. Yes, good morning. Inilagay sa
Nako, mukhang nagloloko ang linya ni Kuyang Luis. So, balikan na lang natin maya-maya siguro. O siya, ay sakto na pala. It's that time. O siya, preno muna tayo. Philippine Standard Time. Parang Love the Philippines. Doon na inar siguro nung ini-edit nung manong to nung Sabado. Sabi niya, baka mamaya nanonood ng plug ng Department of Tourism. Kaya ginawa niya parang Love the Philippines yung mga stinger. Pero at least may bago. May fresh sound niya tayo every single day. Bukod sa aking kapakter na si John Reese, ay yung mga elements ng mga napapakinggan sa radyo ay na-appreciate nila. Sa oras ho nating 29 na minuto, 29 minutes, makalipas ang alas 5 na magandang Tuesday morning! Tanggap muna tayo ng isang report. Mga pinapayagang makapasok sa party list system, kunestyon ni SP President o ni SP Soto, ni Senate President Soto. Ang detalye mula ka Patrol 19, Celly Ortega Bueno. Binusisi ni Senate President Vicente Soto III sa pagdinig ng Senado kung marginalized ba na matatawag ang mga provincial groups na kumakatawan ngayon sa Kamara de Representantes bilang party list representatives. Kinwestiyon din ni SP Soto kung bakit nakakapasok at pinapayagan sa party list system ang mga major political parties sa bansa na malinaw namang hindi nabibilang sa mga maralita, magsasaka, mangisda, matanda, may kapansanan at iba pang mahihirap at vulnerable sector. Pagkwestiyon na ginawa ni Soto sa pagdinig ng Senate Committee on Electoral Reforms and People's Participation, ang Party List Reforms Bill na layong matiyak na legitimate na mga marginalized sector at individual ang magiging kinatuwa ng party list. Marinding giniti Soto na striktong sundin ang 2% na vote threshold sa mga party list at huwag nang isama pa ang mga party list na hindi naman nakaabot sa kota na 2% na itinakdang boto na kailangang makuha. Ayon kay Soto, kung 10 party list lang ang nakapasok sa 2% ng kabuang bilang ng boto, ay 10 lang dapat ang maloklok na party list representatives at ipagbawal ng paupuin ang mga hindi nakakuha ng vote threshold para lang mapunan ang mga bakanting upuan. Ito sa Patrol 19, Celly Ortega Bueno, para sa impilang metodong lakas sa DWIC. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIC Patrol Report! Sa pagkakataon pong ito, as promised kanina sa pasimula natin programa, tayo ay may makakapanayam kaugnay pa rin sa nagpapatuloy na mga proceedings tungkol do sa impeachment complaint laban po sa ating Vice Presidente. And that we already know na yung mga inihain ay naging sufficient and firm. Tignan natin kung anong kanyang saloobin and Dalawa dun sa mga yung dalawa. inihain. Kasi yung isa, Yung binawi. sinet aside. Tapos yung isa, Isinet aside. Yung isa, winidraw. yun nga, yung isa sinet aside, yung isa winidraw. Tingnan natin kung yung mga, lalo na yung winidraw, kasi ako I'm very interested to know kung may implications man ito, lalo na pagdating sa report in the plenary. So, nasa linya po natin na tayo napabigyan ulit. Tayo nakausap na namin nung dati kong partner dito. Muli tayo napagbigyan ngayon ng Senior Deputy Minority Leader ng Caloocan City 2nd District Representative din po, si Congressman Edgar Egay Erisa. Kong Egay, magandang morning po. Darrell Justin at John Reese Calata. Live na po tayo sa DWIC Aliw 23. Good morning po. Good morning, Daryl and John. Magandang umaga sa inyo. Yun, long time no talk, Kong. Parang tayo nag-talk, parang last year pa ata. But we're still discussing impeachment. Impeachment, tsaka yung sa flood control. Ngayon naman, itong kay VP Sara. Kong, I'll take it off for the first question natin. What are your thoughts with the start of the proceedings na nangyari po yesterday regarding these impeachment complaints po? Well, talagang medyo naging tricky yung tungkol doon sa withdrawal. Wala namang problema yun kasi talagang it's their right to withdraw na yung kanilang impeachment complaint. Sabi nga nila because they filed it February 4. So medyo wala pa ng February 6. Tapos yung isa naman, medyo tricky kasi ito ay sinet aside ng committee. Ang contention ng group ng Makabayan Black na yung 10 calendar days at hindi na 10 session days na Supreme Court ruling ay practically sinasabi nito as of January 14 pwede na mag-file ng impeachment complaint at sila ay nag-file noong February 2. Pero nag-disagree yung committee, nagkaroon ng botohan 22-10, nanalo yung i-set aside
Makabayan Black endorsed complaint. So, bali dalawa na lang yung naiwan. Yung third and fourth complaint. Yung isa, yung endorsed by Congresswoman Laila De Lima, and yung pangalawa na naiwan ay yung kay Congressman Ortega at Congressman Abante. Okay po, Kong. Ito po, may tanong ako, parang hindi po ba sugar coating lang yung term na ginamit doon sa unang impeachment complaint na set aside? Kasi parang hindi po ba pwedeng, kumbaga parang kung i-compare doon sa Senado, ginamit yung term na archive. Doon sa unang impeachment complaint naman po, isinet aside. Hindi po ba pwedeng ideklara na lang na Hindi. insufficient inform siya? Yun ang ano noon, kasi yung pinaka-parameters ng committee, ang sinasabi nila nung unang sinabi ni Congresswoman Luistro na dapat kasama yung sa determination ng sufficiency inform yung kung ito ay nakakasagot sa 1-year bar rule. Yun ang sinabi, at kaya nga ang decision dapat we should stick with the original Supreme Court decision na February 6 at hindi consider yung implied na pagbabago doon sa MR na decision ng Supreme Court. Yun yung nangyari. So Actually, pwedeng mag-question kung may gusto mag-question, pero lagi ko hindi naman mag-question yung mga Bayan Black para na mag-proceed na lang yung dalawang impeachment complaint na natitira. And they will just ang pagkakaalam ko, they will just support the two other complaints. So yung doon po sa sinet aside na unang impeachment complaint, hindi na po pwedeng ibalik yon. Kumbaga, wala na talaga. Hindi na. Okay. Ayun. Kung ako naman ay dudugtong, ngayon na na-determine niya yung sufficiency in form, kung di ako nagkakamali, mamaya naman, yung sufficiency in substance naman ng mga complaints sa pag-uusapan, tama po? So, with that being said, sabihin na natin merong isa or lahat ito ay ma-determine na may sufficiency in substance. For sure, na pagdating sa report ng House Justice Committee, malamang sa malamang magsusunod-sunod na proceedings na ito. Pero parang may mangyayari pa atang Ganito ang proceedings na mangyayari. So mamaya may determination of substance. Kung mag-rule yung committee na may substance, may sufficiency na substance, yan ay ipapadala yung complaint kay BP Sara. Okay. At siya ay may 10 days para sagutin ito. Pagkatapos, pag nasagot niya, may 3 days yung complainant to file a rejoinder. Okay. So, after ng determination of substance, may 13 days na gap na bago magkaroon ng siguro magkakaroon ng hearing ang Committee on Justice para yung i-deliberate yung mga sagot at yung mga rejoinder at yung complaint. Okay. Ako naman titignan kung may ebidensya, tapos magkakaroon ng committee report at yun yung ipipresent sa plenary. Ito ba kung yung pag-atras ng isang impeachment complaint at yung isa man na set aside, do you think na magkakaroon ito na major impact doon sa kalalabasan ng report at sa magiging kabuuan ng mismong impeachment? Wala naman. So Okay. tingin ko kasi hindi na sila kasama. So may dalawa namang impeachment. So complete. Yun na yung magiging batayan. Okay. Impeachment. So yung withdrawal naman po, nakabase naman po yung sa rules, no? Hindi na po parang magiging loophole ba kung baka may mga Hindi, groups na hindi na. iakyat po ulit sa Korte Suprema, ganon. Hindi na. Kasi withdraw na. So kung ayaw na yung mag-complain, ba't mo naman pipilitin? Di ba? Okay po. Kung ito, are you confident po na papasa naman po sa sufficiency in substance yung dalawang natitirang impeachment complaint? Well, kasi ang parameters lang sa determination of sufficiency and substance, whether may recital of facts nung pangyayari at ito ay may kaugnayan, ibig sabihin kung mapapatunayan yung recital of facts, ito ba ay magre-result into an impeachment violation. So kung meron, di may sufficiency in substance. Parang yung kay President Marcos noon, ako binoto ko may sufficiency in substance. Talo lang ako. Di ba? Kasi nakita ko, meron namang recital of facts. Nakita ko, pagka napatunayan, pwedeng
maging impeachable offense. So, kaya bumoto ako na may sufficiency in substance. Kaya lang, outvoted ako. Ngayon, to be consistent, nakita ko may recital of facts. Ngayon, kung mapapatunayan, it will result into an impeachable offense. So, may substance. At tingin ko, yung dalawang claim. Pero hindi ibig sabihin, may kasalanan na. Kailangan magkaroon ng masusing investigasyon yung committee. At yung committee, yun, magbubutuhan kung napatunayan ba o hindi yung allegations. Ganun ang mangyayari. Okay po. Ito naman po. Pag tingin nila may possibility iboboto ng kung makaboboto ng 1/3 yung House 106 I think yun ay magkakaroon ng trial sa Senado. Ganun ang mangyayari. Kung ako naman ay nagwa-wonder kasi aware naman tayo na before magsimula tong proceedings, days and weeks ago, nag-declare ang Vice President ng kanyang intention to run for the 2028 presidential elections. Kamusta yung naging mood ngayon ng mga kasama po ninyo sa House right after mag-declare ni VP Sara, knowing strongly na ito nga yung mga proceedings sa kanyang impeachment is taking place na po ngayon? Siyempre mayroong yan. Hindi lang yung announcement niya. Marami kasing factors na ngayon. Okay. Malapit na yung 2028 elections. Diba? Malapit na yung presidential elections. So, yung pagdedeklara niya, parang ang message niya sa mga miyembro. Noong nakaraan, bumoto kayo. Naintindihan ko dahil kailangan nyo na makikisama sa gobyerno para hindi kayo ibig sabihin yung inyong mga allocations sa inyong mga distrito hindi maapektuhan. So, gano'n. Pero ngayon, pag bumoto kayo ulit, ibang usapan na yan. So, you will suffer the consequence. Kung manalo ako presidente, yan yung message na maliwanag. So, may epekto yan. Kanino may epekto yan? Sa number 1, mga taga Mindanao. Dahil alam mo naman, sa mga surveys, almost 80% ng Mindanaoan supports the Vice President. So, kung magkakaroon sila ng eleksyon sa 2028, baka maapektuhan sila kung ika nga ay kalaban nila si Vice President Sara. Yun. Yung taga Cebu, maaaring ganun din. Pero may isang factor pa na yan yung maliwanag na sinabi ng Iglesia ni Cristo na we don't support impeachment, whether for the President or the Vice President. At parang sa kanila, doktrina yun, pagka nilabag mo ay maaring hindi ka nila angkilikin sa 2028 elections. At doon sa mga vote-rich, Iglesia vote-rich constituencies, baka magdalawang isip kung sino man yung mga tumatakbo doon na hinatawan. Okay. So yun yung dalawang pwede maka-apekto sa mga pagdidesisyon ng mga kinatawan. Kasi this is a political process. Hindi na kaya may talagang maraming political implications. Exactly. Doon naman po, reaction naman po doon sa manifestation po ni Representative Marcoleta regarding doon sa audience removal po ba? Yung kaya Kiko Aquino, ano po yung komento po ninyo doon? Hindi. Mali naman yun kasi sa tingin ko, lahat naman dapat bigyan ng pagkakataon. Hanggang kaya nung call na ma-accommodate, hanggat wala namang ginagawang kaguluhan, karapatan ng mga mamamayan. Kami ay servant ng mga mamamayan at may karapatan sila na panoorin, whether physically or in the television, yung ginagawa namin para may transparency. Ika nga. Kung nabasa na po ba ninyo yung dalawang natitirang impeachment complaints? Well, nabasa ko pero hindi ko pa natitingnan yung mga ebidensya kasi alam mo 800 pages. 800 pages. So karamihan sa amin siguro I don't think that we have time to read it all Diba kasi for example, this morning 10 a.m. yung Justice Committee. Pero mas importante sa akin ngayong 10 a.m. ngayon din yung hearing ng anti-political dynasty. Dito kami magbobotohan magtatapos ng public hearing. So gagawa na kami ng substitute bill. So kasi ang dami niya i-consolidate namin, may 20 na bill. So mahalaga na yung presence ko dun sa committee on bilang isa sa mga
main authors ng batas. So, maghahati siguro akyat baba ako sa dalawa. Magandang exercise yun, Pero, no, Kong? pero siyempre yung discussions kasi alam mo yan yung aking advocacy since naging congressman ako 4 terms ako 5 pang 5th term ko to eh. So yan yung laging pina-file ko, yan yung panukala ko yan nakapasa sa committee nung 2013. So ito yung more or less yung Senate version, pinag-aralan ko, mukhang pareho na sa akin, may konti lang kaibahan. So siguro yun yung kailangan i-calibrate namin para mapadali yung pagpapasa nito. So kung doon po kayo sa second degree of consanguinity? Yes, second degree kasi sa tingin ko, yung third and fourth degree, impossible na ang implementation. It will not work as a law kasi magpipinsan, halimbawa, 5 pinatanong ko yan, 5 magpipinsan, nagsabay-sabay na nag-file, sino yung qualified? Diba? May nagsasabi, toss coin. Sabi ko naman, yung isa nag-aral ng abogasya, nagpakadalubhasa sa paggugobyerno, yung isa naman standby. Kung nanalo yung standby, di parang parang retrogressive masyado yung rule na yon. Sabi naman kung sino na unang mag-file, pagka nauna, 1 linggo pa lang, mag-aaway na yan, baka magpatayan pa sa pila yan. So it's hindi talaga yan, tingin ko hindi feasible. So yung gagawin natin, yung COMELEC, ang daming papasok na mga protesta yan, magiging genealogical tribunal na yung COMELEC instead na election committee. So ang sa akin, simple lang, yung immediate family, lolo, tatay, anak, apo, kapatid, at yung kanilang mga asawa. Okay po. Ngayon, yun lang, second degree. So kung same as Senate po, yung effectivity sakali man pong maisabatas ito, sa next elections na po? Dapat matapos natin yung taon na ito para makagawa ng IRR ang Commission on Election at bago magkaroon ng filing ng Certificate of Candidacy sa October 2027, maliwanag na yung rules. Okay. Ayun. How confident are you, Kong, that itong usapin sa anti-political dynasty bill would be a law at mapagkasunduan kagad ng both houses bago maipasa ito? Kasi alam naman natin na isa to sa mga sinasabi. Hindi, 80% ng mga mga miyembro ng Kongreso ay political dynasties at talagang maraming maaktuhan nito. Yes. Yung mga fat dynasty, sigurado mawawala na yan. Yung mga 3 kada pamilya, mawawala na yan. Hanggang 2 lang. Isang national, isang local. So may resistance talaga dyan. Pero ang pagkapasa na ito, yung political will ni Presidente dahil ginawa niyang priority. Ibig sabihin, mamimili siya yung kagustuhan ng mamamayan na gusto niya i-satisfy o yung kanyang mga political allies at yung kanyang pamilya na miyembro ng political dynasty. Yan, nasa Pangulo yan. Pagka binitawan yung ni Pangulo, hindi makakapasa yan. So okay, I think kahit pa paano, the lines are set very clear naman doon. Talagang sabi mo nga kung it would really depend on the president na lang kung sino ang pipili niya. Political will niya. Yes. Okay. Pagka hindi binitawan niya yan, sabihin, lahat ng sinasabi niya reforma, bola-bola lang. Diba? Nasa na yan, magiging kredibilidad ng Pangulo ay lalong babagsak. Kasi ibig sabihin, nagsasalita siya na he doesn't mean. Diba? Parang gano'n. Okay po, Kong. Ito po kasi medyo tinitira tayo Parang Ayan. hindi daw, bina-blackout daw po, Kong. Hingan ko na lang po kayo ng brief reaction regarding po. Siyempre may sorry, ibang... Kong, kasi we feel strongly about the reports about the Marines Kami yung tinitira. Sige. Brief yung sa Marines. Yung sa Opo. Marines po. Kong. Brief reaction na lang po. Kasi po, di ba may mga ibang kapwa-kongresista po kayo na nadadawit dun sa panatang ng mga ex-Marines, yung 18 ex-Marine. Well, alam mo, sa tingin ko, dapat imbestigahan dahil maliwanag naman na sila ay tao ni Saldico. At maliwanag naman, may mga litrato, may mga litrato, ICC, may mga litrato ng mga pera, may mga testimonya sila.
dapat liwanagin ito. Hindi pwedeng, ibig sabihin, pag binabaliwala ito, di parang ayaw natin na maging accountable yung mga public officials, especially na it reaches the top, the president and senators and congressmen. So dapat talaga imbestigahan ito. Kung matatakot imbestigahan, talaga may tinatago. Sa bagay, yun naman ang kadalasan din sinasabi nila kung ready ka at kaya mong tayuan yung mga paratang, go kasi kaya may paglaban. Pero kung wala, Ako nakikita ko, napakalaking risk yan para sa isang maliit na tao na ibig sabihin yung maliit na ibig sabihin, di mo, bodyguard ka. Siyempre, lahat ng, alam mo naman, pag nagsalita ka niyan, lahat ng isisira sa'yo, di ba? Pero they took the risk. So dapat people should appreciate that. Ngayon, kung nagsisinungaling sila, papatunayan mo lang kung iimbestigahin mo. Di ba? It concerns public interest. And that's primordial, yung public interest. yes. Over other considerations. Okay. Yun. O Kong, alam ko medyo mahaba-haba din po ang araw na iyong lalakbayin ngayong Tuesday, pero magpapasalamat po muli kami sa oras na inilaan niyo po sa amin, and we hope for the best sa lahat ng mga undertakings na gagawin in the interest for the betterment of our Filipino people. Kong Edgar, Kong Egay, maraming salamat po ulit sa pagkakataon. Maraming binigay po sa salamat amin. din sa pagkakataon na binigay nyo. Anyway, ako naman early alas 5 talaga gising na Ayun ako. pala. Kaya pala si Kong, pangalawang beses, Okay one lang. call away pala. Ayun. Thank you, Kong, sa alas 5 ulitin gising po. na ako. Opo, sa ulitin po, Kong. Salamat. God bless po. Adil. Thank you po, John, Kong. Salamat sa inyo. Thank you po. Nakausap po natin ang Senior Deputy Minority Leader at 2nd District Representative ng Caloocan, si Congressman Edgar Egay Erice. Gising! Standby lamang po, Philippine Standard Time! Hoy! Pinoy! Gising na! Siyam at kalahating minuto na lang bago mag-alas 6. Iba pa mga balita sa pagbabalik ng Pinoy! mamaya nyo na maririnig si Hilata, si Tagagising muna. Isinusulong ng pamahalaan ng South Korea ang pag-phase out sa mga signature traditional school uniforms nito upang palitan ng mas praktikal at abot-kayang kasuotan. Ito ay kasunod ng pahayag ni South Korean President Lee Jae-myung na umaabot na sa higit 600,000 won o humigit kumulang, 23,000 pesos ang presyo ng isang full set ng uniforme. Bunsod dito, naglunsad ang Education Ministry ng nationwide survey sa 5,700 middle at high school noong Pebrero 27, natatapusin hanggang Marso 16. Bagamat hindi obligado, hinimok ng ministry ang mga paaralan na palitan na ang formal na suit style na uniforms ng mga casual daily wear bilang pangunahing attire. Pinoy! Gising! Sa mundo ng palakasan, ang latest malalaman sa DWIZ Sports News. Ayan na, South Korea susunod na makakalaban ng Pilipinas sa 2026 AFC Women's Asian Cup. Ito raw yung bago mong alarm clock, lalo na yung pagbati niya. Oo nga. Yung maganda. Ayan, mula kay Pareng Anjo rin yun. Magandang umaga paring Darren, paring John Rez. Narito na ang balitang pampalakasan sa Pinoy Gising. Isa pang powerhouse opponent ang makakalaban ng Philippine National Women's Football Team sa 2026 AFC Women's Asian Cup. Ito'y matapos mabigo ng World number 41 team sa unang match nito laban sa host nation at World number 15 na Australia noong nakaraang linggo. Nakatakdang tumungo ang Pilipinas sa Gold Coast kung saan makakalaban nila ang South Korea sa Webes sa Sibas Super Stadium. Matatanda ang naging dikit ang laban ng Philippines at ng Matildas sa score na 1-0 matapos makuha ni Sam Kerr ang goal sa ika-14 na minuto. At yan ang balitang pampalakasan para sa araw na ito. Para sa himpilang may todong lakas, DWIZ, ako po si Anjo Rinion, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pinoy Gising! Maraming salamat kay paring Anjo rin yan sa kanya. Kaya magigising naman talaga kayo sa kanyang pagbati. Sa kanyang sports news. Ngayon naman sa ating showbiz, Vice Ganda, binisita ang viral, tama ba ang makhe? Tama ba ako? Makak. Makak, na si Punch. Ano ba ibig sabihin ng makak?
Hindi ko alam. alam eh. O, sige, alamin natin. Ito, alam niya to. Pag isama yung mga makak, alam niya to. Ayan. Si Mima Anton. Mga latest na pinag-uusapan, mga latest na pinagchichismisan. Pinoy Gising Showbiz Spotted. Para sa aking balitang showbiz, labis na ikinatuwa ni Vice Ganda na personal niyang nakita ang viral baby monkey na si Punch. Si Punch ang baby monkey sa isang zoo sa Japan na nag-viral dahil yakap-yakap at hila-hila nito lagi ang stuffed toy na orangutan matapos siyang iwan ng kanyang ina pagkapanganak sa kanya, kung kaya't inakala nito na ang stuffed toy ang kanyang ina. Sa kanyang ex-account, tuwang-tuwang ipinost ni Vice ang picture ni Punch mula sa Ichikawa City Zoo. Nilagyan niya ito ng caption na, "Success! Nakita ko na si Punch." Sinabi pa ni Vice na mukhang okay naman daw si Punch at niyayakap na ito ng malalaking jonggoya, kaya't sobrang happy daw siya. Si Vice ay kasalukuyang nasa Tokyo para sa kauna-unahang Philippines-Japan Film Festival, kung saan kabilang ang kanyang pelikulang And the Breadwinner Is at ang Call Me Mother, at dumiretso na nga ito sa zoo para lamang makita si Punch. At iyan aking balitang showbiz para sa pinakametodong lakas, DWIZ. Ako si Anton, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pinoy Gising. Pala ibig sabihin ng makak. Monkey. Monkey. Junggoya kayo. Junggoy. Kay Mima Anton. Ay, nako si Junggoy. Thank you, Junggoy. Ay, Junggoy. Oy. Thank you, Mima Anton. Oh, yan tayo. Porkit wala eh. Binabarang tinitira. Babawi yan bukas. Hindi babawi yan. Manalig ka sa akin. Ang aking friend. Ayan. Ang aking friend na si Mima Anton. Bati tayo ng good morning. Bati tayo ng magandang umaga sa mga nakikinig sa atin sa online. Mama Susan Geronimo, good morning. Good morning po. Ayun, paring JV Valdez ng Nueva Ecija. Lagi naman nakamonitor ito si paring JV sa atin. Morning Oy po. pare, kamusta sitwasyon dyan? Sana wala pa kayong malaki ang sunog na naaapula dyan. Nandun at Fire Prevention Month. Meron ka ba, ikaw ba nakikita ka dyan pare? Si Goy? Marilyn Carpo, good morning. Kababayan, good morning po. Ayun, Marilyn Carpo. Kuyang Tristan White Gulay na hanggang ngayon walang pinapadala na gulay. Ayun, si Nick Lor Aguaje. Ayun, parang bago ito si Kuyang Nick ha. Kuyang Nick, good morning. Ayun, ito na si Batman. May kamukha ka na. Good morning sa inyong dalawa, Daryl at John Reese. Kamukha ni Monsur del Rosario. Hindi ko kilala. Search natin yan. Search natin mamaya. Baka confirm din natin kay Mima kung approve o disapprove. Kuyang Mike Montero, si Kuyang Saturnino Lau ay senior. Sino pa ba? Meron ka pa dyan? Meron pa mga nakikita? Dave. Nanood din si Silvosa. Dave Silvosa, si Erna Socias, good morning po, si Elizabeth Kamain, good morning. Ayun. At si Kuyang Nelson, kanina banggit na natin. Sa mga nakikinig, nakatutok sa atin. Virgie Harvest. Si Virgie Jarvis. Oo nga pala. Good morning. Maraming morning salamat sa inyong palagyang pagsubaybay, pakikinig at pagtitiwala sa inyong mga lingkod at sa ating himpilan. Bago tayo pansamantala magpaalam, tayo magpatama quote for today. Ang pagkakamali ay parte ng buhay. Kung hindi ka magkakamali, hindi ka matututo. At kung hindi ka matututo, hindi ka magbabago. Kaya tandaan natin, the only thing constant in this world is change. Yung sukli. Ay, hindi. Pagbabago pala, hindi yung sukli. At yan na po ang kalipunan ng mga balita yung tinapot natin sa Pinagising on a Tuesday. Para na lang po na coding today, number 3 and 4. Bawal mas mula alas 7 hanggang alas 10 na morning at alas 5 hanggang alas 8 ng gabi. Kami po niya nakasama, Daryl Justin. At John Reese Calata, Nagbabalita ng tama. naglilingkod ng tama. Ang tabayanan, susunod na po ang programang Pasada Balita kasama sina Kuyang 3-5, Johnny Banez at Luna Sino. alas 6 punto. Good morning! Good morning po.